Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Don't forget to like and subscribe for the latest update and exciting content. Ang vlog po natin ngayon ay tungkol po dito sa launching po ng Pasig City Esplanade na Phase 4 dito po sa may Aroseros. Sa may pag familiar po kayo dito sa ah, itong Taft Avenue papunta ng Aroseros papunta na ng Quiapo o kaya papunta ng Divisoria, papunta ng Santa Cruz, madadaanan nyo po ito. Oh, nasa likod lang po ito ng post office, yung Manila Post Office, yung Central Post Office po na kailan lang po na nasunog. Madadaanan nyo po yan. Napakaganda po ngayon dyan. Ito po ay proyekto ng ating BBM. Taliwas po sa mga binabanggit ni Sara Lustay Duterte na ang Pangulo daw po ay wala pong ginagawa. Kaya nakakalungkot po isipin na ang isa pang pangalawa sa pinakamataas na posisyon ng ating gobyerno ay nagsasalita ng ganito na wala daw po siyang ginagawa, walang ginagawa daw po yung Pangulo. Ano? Kaya ako, hindi ko po maubos maisip kung saang kuweba, saang yungib kinuha ni Sara Duterte yung mga paratang niya kay BBM na hindi daw siya nagtatrabaho. Kaya recently, nung in-interview po itong si BP Sara, ay nagtataka ako, bakit ganun ang ginagawa niya? Alam mo, ang Pangulo natin, hindi naman talaga nagtatrabaho yan. Hindi nagtatrabaho, nakikita mo, hindi mo nakikita yun ang pinaggagawa ng ating Pangulo. Busy-busy po siya. Ngayon pa lang, nung mga nakalipas na linggo, busy po siya. Bumalik po siya sa Bugo City, yung mga sa Cebu, yung mga nasalanta ng lindol, binalikan po niya yon. Para sa kanya, kay Sara Lustay Duterte, ay hindi siguro trabaho yun. Ano ba kaya ang trabaho para sa kanya? Ano yung, di ba? Ako yung nagtataka. Bakit nasasabi ni Sara Lustay Duterte na hindi nagtatrabaho si BBM? Nakikita naman dito, no? Busy, palaging nasa meeting. Tapos ngayon, kahapon, ito nga, launching ng Pasig Bigyan Buhay muli, Phase 4. Phase 4 na po yan. Ha? Ah, yung Phase 1, Phase 2, Phase 3, tapos na po yun. Matagal nang natapos yun. Balikan nyo po, pumunta po kayo dito sa Maynila. Dito yung yung bagong tulay dyan, papuntang Binondo, uh, Intramuros Binondo Bridge. May explanade po ron. Pasyalan nyo po yun. Lalo na sa gabi. Napakaganda po doon. Ito yung Phase 4. Kasama po ng ating Pangulong BBM si Mayor Isko Moreno Dumaguso. Ha? Nakailan lang yung golf course dyan po sa Intramuros ay kukonvert sa Forest Park. May usapan na po silang dalawa dyan. Ano? Kaya sa mga taong hindi naniniwala sa ginagawa ng Pangulo, nasa sa inyo na po yan kung ayaw nyo pong maniwala. Ganyan po talaga mag-isip ang mga utak ng mga DDS eh. Utak dilis. Kaya nga kayo nabansagang dilis eh. Didilis. Yan. Metropolitan Theater, the oldest existing theater dito sa ating bansa. At maya-maya lamang po ay matutunghayan natin ang pagpapasinayan ng Pasig Bigyang Buhay Muli Phase 4 kasama ang ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. maging ng ating Ayan po siya, nakasakay po siya sa, ano ba tawag dito? Sa golf cart o mini scooter. First Ano yan? Lady Liza Araneta Marcos. Sa puntong ito ay Oh. nakikita po natin na nasa kahabaan ng Pasig River Esplanade si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang ating First Lady Liza Araneta Marcos,
At ating matutunghayan, kasama din nila ang ilang miyembro ng gabinete, sina Secretary Cristina Garcia Frasco ng Department of Tourism, Secretary Jose Rizalino Acusar, ang Presidential Advisor for Pasig River Rehabilitation, gayon din ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements. Alam niyo po mga kababayan, itong Pasig River, kaya po binuhay ni PBBM yan dahil kung inyo pong familiar po kayo sa No Limit Angere, nabanggit na po ni Jose Rizal yan na itong Pasig River ay dito ang pangunahing daanan ng kalakalan nung araw. Yun mga bangka na may bubong, dito po yan nanggagaling. Dito po sila dumadaan. Wala pa pong ganong kalsada kasi sa Metro Manila noon eh. Kaya ang main route ng mga kalakalan noon, Pasig River. Malinis pa po yan dati ang tubig. Hindi kagaya ngayon, polluted na. Dahil nga sa siksikan ng tao dito sa Metro Manila. Lahat ng dumi ng Metro Manila dyan napupunta. Pero ngayon, muling binuhay po yan. Wala na po kayo makikitang mga nagtatapon ng chemicals dyan. Kaya ang tubig po niyan medyo malinis-linis na rin po. Hindi kagaya ng mga nagdaang panahon, talagang maitim po ang tubig niyan. Akala mo yung may diesel. Talagang napakaraming burak. Ang ginawa po dyan, nilinis, hinukay upang lumalim. Matanggal yung mga burak. Kaya po, pag nagpunta kayo dyan, maninibago na po kayo sa linis po ng Ilog Pasig. And Urban Development at ni MMDA Chairman Don Artes ng Metropolitan Manila Development Authority. Kasama rin nila mga kababayan, ang ama ng lungsod ng Maynila, si Mayor Francisco Dumagoso, o mas kilala natin bilang Yorme Isko Moreno. Sa isang bagong Pilipinas, patuloy ang serbisyo ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mapabuti ang buhay at kapakanan ng bawat bagong Pilipino. Sa mga nagdaang kalamidad at sakuna, nariyan ang Pangulo, nag-iikot sa buong bansa upang masigurong nararamdaman ng mga kababayan natin ang serbisyong nararapat para sa kanila. At syempre, hindi natatapos dyan ang trabaho ng Pangulo dahil kailangan din niyang bigyang pansin ang iba pang aspeto ng pag-unlad. Kaya naman nandito tayong lahat ngayon sa bagong gawang bahagi ng Pasig River Esplanade. At kagaya nga ng nabanggit ko kanina, ngayong araw nakatakdang pasinayaan ang Phase 4 ng proyektong ito. Sa kasalukuyan, andito na po ang Pangulo sa banda ng Post Office Building. At patuloy nilang binabagtas ang bagong gawa lamang na Phase 4. At dahil dyan, makakasama natin ngayon ang project engineer. Alam niyo po, dati ito, punong-puno po ng squatters yan. Kaya ang dugyot po niyan dati. Hindi po ganyan kaganda. Wala pong ilaw. Pag dumaan ka dyan, madilim, nakakatakot. Kahit dito sa yung Intramuros Binondo Bridge, madilim po dyan dati. Parang hindi Maynila nga eh. Kaya ako nagtataka nun, ito ang kabisiran ng Pilipinas pero nakakalungkot tingnan. Ang daming mga snatcher dati. Ano? Dati po yun. Pero ngayon hindi na po. Nagmalaki na po ang pinagbago ng Esplanade na yan. Patuloy po natin. Project Manager naman ng Pasig River Esplanade, si Engineer Ken Camaraw ng Office of the Presidential Advisor for Pasig River Rehabilitation para mas magkaroon pa tayo ng ibang idea tungkol sa proyektong ito. Good afternoon, Engineer Ken. So, magandang hapon po, Ma'am Cheng. Magandang hapon din po para sa mga nag-aabang na manonood natin sa inauguration. Alright, so habang nakikita natin ngayon na binabagtas ng Pangulo ang kahabaan ng bagong gawang Pasig River Esplanade Phase 4, pakipaliwanag muna sa ating mga kababayan kung ano nga ba itong proyektong ito at itong pinapakita ngayon dito sa ating screen. Nagsimula po ang programang Pasig Bigyang Buhay Muli dahil sa direktiba ng ating Pangulong Ferdinand Marcos at ang ideya ng ating First Lady na si Liza Araneta Marcos. At ibinilin nila ito sa aming boss na si Presidential Advisor Jerry Acusar na marami ng administrasyon ang nagtangkang linisin at buhayin ang Pasig River, ngunit wala sa mga nakaraang programa ang naging sustainable. Bilang pangangalaga sa tiwala ng ating Pangulo at ni First Kung hindi ako nagkakamali, ito po yung Jones Bridge. Lady,
Bumuo ng idea at solusyon si PA Acuzar at siyang gumawa ng paraan na nakabase sa mga nakaraang Ito programa naman, para ang mga ito ay ma-improve pa. Humingi rin siya ng payo at opinyon sa iba't ibang kilalang arkitekto dito sa ating Pilipinas at kumuha ng inspirasyon sa iba't ibang bansa. Nang bumuo ng konkretong plano, isinumbite niya ito bilang proposal sa ating mahal na presidente. Ito ay agad na sinuportahan ng ito yung malapit sa Fiati University. Papuntang Santa Cruz po yan. Intramuros po rito sa kabila. Santa Cruz na po dyan sa kabila. Pag lagpas nyo ng tulay ng, yan yung tulay na po yan. Itong Jones Bridge ba to? ating Pangulo sa pamamagitan ng Executive Order Number 35 na na-amend sa bagong issue na Executive Order Kung kayo po ay nag-aaral sa Maynila, yan, familiar po kayo dyan sa lugar na ito. Ano? Yung susunod na tulay po dyan, yung Manuel L. Quezon Bridge. Papunta naman po yun ng Quiapo. Number 92 na naglilika ng Office of the Presidential Advisor for Pasig River Rehabilitation na siya ang nagbigay ng madiing tuon sa Pasig River. Sa pamamagitan ng dalawang executive issuances na ito, nabuo din natin ang IAC PRUD o ang tinatawag na Interagency Council for Pasig River Development. Ito ay binubuo ng 18 iba't ibang Oh, sige.
iba't ibang ahensya ng Pilipinas. At ang chairman naman nito ay si Presidential Advisor Secretary Jerry Acuzar. So nakikita natin ngayon, kabababa lang ng golf cart ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama pa rin Ito na po sila, si President Marcos at saka si Mayor Isko Dumaguso, no? At saka si First Lady. ang iba't ibang opisyal ng ating pamahalaan, sina Secretary Jerry Acuzar, Secretary Aliling, maging ang MMDA Chairman si Sir Don Artes at ang Mayor ng Maynila na si Mayor Isko Dumagoso. Dito sila bumaba ngayon sa may banda ng Pasig River Ferry Station, dito sa may bandang Loton. At kanilang chinecheck nga ang progreso ng bagong gawa na Phase 4 ng Pasig River Esplanade. Engineer, parang napakabilis ng paggawa ninyo dito sa phase na ito. Ano? Baka pwedeng pakikwentuhan mo lamang kami tungkol dito sa mga ibang detalye naman. So ang bago nating Phase 4, ang newly constructed Phase 4 natin ay in-extend natin ang Pasig River Esplanade hanggang Arroceros Forest Park. So bali mula Phase 1, nagbigay na to ng access. Madadaanan na natin ang Fort Santiago hanggang dulo ng Arroceros Park. Mapapadali na rin sa mga sa commuters natin at mga pedestrian at makakalakad na sila ng tuloy-tuloy. Napakagandang proyekto nito dahil mula doon sa lugar ng Fort Santiago kung saan matatandaan natin sa ating Philippine history na ikinulong nga ang ating national hero na si Jose Rizal, ay dire-diretso na silang magkakaroon ng access hanggang dito sa Arroceros Forest Park naman na kilala natin na kumbaga kung tawagin natin ay last lang ng lungsod ng Maynila. So napakahalaga rin na talagang may silbi sa ating kasaysayan at sibilisasyon itong Ilog Pasig. Okay. Inyo pong natunghayan ang bagong gawang Ilog Pasig Esplanade Phase 4. Ano po? Dito po yan sa lungsod ng Maynila. Ano po ang inyong opinion? Kung mayroon po kayong opinion, mag-comment lang po kayo. Hindi po bawal mag-comment. Huwag niyo pong kalilimutang mag-like and subscribe sa aking channel, Ramir Boulder. Upang pag mayroon po akong bagong upload na videos, ma-notify po kayo. Marami pong salamat sa inyo at magbuhay po kayong lahat.